Hello people of the earth! Eto na nga, i-upload ko na ang aking first ever labas ng Pilipinas ng Ladyboy na yan ng Pinas. Okay, ayan. Nakasakay na kami sa sasakyan. Kasama ko ang aking co-host, si Samaya. Siya rin ang first ever na nagsama sa akin na lumipad papunta ng ibang bansa. At kami ay papunta ng Singapore. Yan ang pinaka-first ever country na pinuntahan ko. At first ever ako na nakasakay ng eroplano. Kaya super thank you, Samaya, for joining me para sa tour ng Singapore. So ayun na nga, nasa Naiya Airport na po kami. Okay, ayan. So kita-kita naman po natin na malaki ang international airport po ng Pinas. Pero, tsaka na, baka tayo maban. So okay, ayan. So tapos na po ako niya, nakapasok na ako ng immigration. So kung makikita nyo, bakit balot na balot si Akla sa pagkakataong niya. Kasi nga, first ever kong lipad natatakot ako. So ayoko masyadong magpahalatang Ladyboy ang atake natin. Kaya kailangan balot na balot tayo. Yung tipo, wala tayong gagawin na kahit na anong pang-i-scam sa ibang bansa. Scam! Hoy, walang ganon ha. Okay, ayan. So, ganun lang ginawa ko po dyan. Video lang after makalabas ng immigration. Ayoko pa kasi mag-video nung during papasok ng immigration kasi baka nga mamaya hindi naman makapasok tayo, di ba? Kaya kinakailangan muna. Tsaka nalang mag-video, magpo-post and everything kapag nakapasok na ng immigration. Kapag hindi tayo nilaro ng mga Everest, makababan. Okay, yan. So, papunta na kami ng aeroplano. Ayan, nakapasok na rin ang gate. At ang pinaka-importante dyan ay ang mag-selfie, mag-video para pang-post. Okay, first ever country ko ito ha. As in, kung makikita po ninyo na I already visited 10 countries sa Asia. And ayan, ito yung pinaka-first ever ko. Kaya lahat sobrang kinakailangan video lahat ng ganap. Dahil kinakailangan ma-post. At syempre, memories ito dahil first ever po ito. Ayan, kaya lahat na lang pinabidyo ako na pinabidyohan. Buti na lang may kasama ako sa time na yan kasi yung iba mga lakad ko na ibang bansa puro solo trip na lang kaya napakahirap mag-video. Buti na lang meron akong selfie stick para sa mga pictures ko sa ibang mga bansa. Okay, ayan. Hoy, first ever ko to na nasa aeroplano tapos makita yung ganyang labas. Actually, never kong sumagi sa isip ko na may experience ko yung ganyang bagay. 'Di ba? Kaya grabe talaga kapag si Lord nagpa-boost ng biyaya. Sobra-sobra mo naman talaga matatanggap ng bongga. Kaya patuloy lang tayo sa pagpe-pray dahil lahat ng mga sana all natin ay matutupad. So nakababa na po kami sa airport ng Singapore. At ayan, makikita nyo naman, pasok na kami. Uy, ang ganda ng airport ng Singapore. Carpet, lahat ng dadaanan nyo once na pumasok na kayo sa gate nila, papunta sa immigration, sa arrival. Ayan, diba ang ganda? Tapos hindi na sa kanila uso yung diretso ka pa sa immigration tatatakan kasi sa place po nila mag-i-scan ka na lang ng passport mo, scan na lang ng face, tapos na, four finger lang, okay nga. Tapos nung time na yan, meron na pong susundo sa amin ni Samaya. Meron na kasi akong kausap na local doon sa Singapore na susundo na po sa amin. So nakatipid kami, imbis na magbayad pa kami ng Grab, ng kamahal-mahal from airport papunta po doon sa hotel namin sa Little India. Meron na akong nakausap na lokal na taga Singapore. Bago pa ako pumunta ng Singapore, meron ako nakipagtsikahan na ako, nakipagkaibigan na ako. So ayun, sinundo na kami doon sa airport. So ayan na yung kanyang sasakyan. Ihahatid na kami ni Samaya doon sa hotel namin sa Little India. So kung mapapansin nyo, gabi kami dumating. Kasi umalis kami din, madaling araw yan kasi umalis kami ng Pinas, gabi na eh. So madaling araw na kami nakalapad dyan, siguro mga past 12 na yan. So ayan po ang labas, ayan, na madadaanan po namin. And syempre dahil gutom na mga akla, so dumaan muna kami sa Indian restaurant. First ever ko din na makakatikim ng mga food sa Indian na restaurant. So ayun yan, bumili na kami dyan. At ayun na po yung aming hotel, The Great Madras. O shala dyan, medyo something masikip-sikip lang. Parang good lang siya for one person. Pero okay na rin na dalawa kaming Samaya. At least wala naman kaming problema sa hinigaan namin. Dahil okay naman, kasya naman kaming dalawa. Medyo something masikip lang para mag-ayos, mag-prepare ng everything, and syempre yung mga luggage namin, medyo nasisikipan lang kami kung saan namin lalagay ng mga area. So, ayan po, ang aming hotel sa Great Madras. Okay naman pati bathroom, shala-shala naman, walang problema sa heater. So, na-enjoy din namin yung stay namin dyan. Mag-stay lang naman kami dyan for 2 nights lang kasi after nyan, tatawid na kami ng Malaysia. Kinabukasan, sinundo naman ako ng another nakakilala ko doon na lokal din. Another friends na kilala ko doon. May sariling sasakyan din siya na Mercedes.
Mercedes-Benz. Tapos, ayan. So, malaking help din kasi imbis na mag-grab ako, so sagot niya na lahat. Pag-ikot and everything. Buti na lang rest day niya. Tsaka nagtatrabaho siya sa bangko. Siya ay manager sa isang bangko sa Singapore. So, lahat ng pinuntahan namin doon, wala akong naging problema dahil lahat siya ang nag-drive. So, simula morning na 8 o'clock na nag-start kami mag-tour hanggang hapon, siya ang nagda-drive. Isipin nyo yon, di ba? Siya din na nag-treat ng food and everything. Sobrang bait niya. As in, yon. And then, ayan, kaya super thankful din ako dahil naging friend ko yung mga local doon sa Singapore. Napakadali ko kasing makiningle sa mga iba't ibang mga lahi. Like, nag-enjoy ako talking with them and knowing their cultures. So, ayan. So, nilibot lang namin yung mga tourist spot. Actually, yung mga tiny, marami na kami napuntahan pero hindi ko na lang vinidyo lahat. Like, parang dyan galing na kami ng Bugis, galing na kami ng Mosquedon, tapos nagpunta na rin kami ng iba pa mga places. So, yan. Pinuntahan na rin namin yung mga ibang places doon na medyo malalapit lang din doon sa area ng Little India. So, yun yung mga pinuntahan namin. Kasi for 2 nights and 3 days magstay kami sa Singapore. So, pinag-combine na namin lahat ng mga pwedeng puntahan. Kaya sa isang araw, marami ka na rin mapupuntahan doon, lalo na kung talagang may sasakyan ka at mag-grab ka, marami ka nang gagalaan doon. So, yung moment na yan, ito yung papunta ng Marina Sandbay. Ayan. So, yun yung pinuntahan namin doon. Tapos, siya pa rin yung driver, yung friend ko na local doon sa Singapore, na nakilala ko lang din yung nandyan na ako sa Singapore. Ayan. So, pakita ko lang sa inyo yung labas. So, ganyan siya. Bago kami, lalakarin mo siya papunta doon sa mall. Marina Bay Sands Mall. Parang ganun po siya. So, yun ang pupuntahan namin doon. So, ayan, magaganda-gandahan muna si Akla. 'Di ba? Akala mo wala malaking tiyan. Pagpunta dyan, ayan, ganyan lang. 'Di ba? Tapos, mainit yung weather na yun nagpunta kami. Nung nagpunta kami dyan ay September. Mainit talaga as in. Mainit yung Singapore nung time na yan. So, ayun yung sinasabi ko, yung mall. Pero bago ka maka-reach dun sa mall na yan, galing kami dun sa parking lot, medyo mahaba-haba yung lalakaran. So, sabi ko nga kanya, di ba, ang init. So, medyo nakakatagtag. Mas mainit pa siya sa Pinas. Ayan. So, dyan kami nagpunta, tambay lang, tinignan lang din yung mall kasi isa rin siya sa tourist attractions. Kasi maganda yung mall, pero siya mga ganyan, may mga pa-watery effect siya na pwede ka rin sumakay dyan ng bangka sa loob ng mall. So, ganun yung sistema niya. Tapos, lahat ng bilihin, medyo cozy, kasi ang dami niya mga luxury boutique. Pero may enjoy nyo din siya. Like, malaki yung mall, talagang makikita yung napakadaming turista, at malinis yung mall, napakaganda, napaka-astigen. So yan, nag-dine lang kami dyan. Diyan na rin kami nagmerienda. Tapos after niya, ayan na, diretso na kami sa Gardens by the Bay. Ayan. So, punta na kami dyan. Pero, isa yun sa mga attractions sa pinuntahan namin kasi nung early in the morning, marami na kami napuntahan ng mga attractions, marami na kami mga nalakad, nakapag-lunch na rin kami sa labas. Kaya nga sabi ko, nagmerienda lang kami dun sa may mall. Tapos, ito mga after lunch na ito, after na rin ng merienda ito, itong Garden by the Bay. So, isa rin siya sa mga tourist attractions ng Singapore. And then, meron din siyang entrance ng attractions na yan bago mo siya makita. So, puro mga halaman lang yung mapupuntahan mo dyan. So, yun lang, ang makikita mo dyan. Mga iba't ibang mga halaman all over the world, yung meron sila dyan na pinipreserve nila. So, yan. Yun lang makikita nyo dyan. Tapos, ikot-ikutin nyo lang siya. Pataas siya. Lalakad-lakad kayo ng pataas ng pataas hanggang makarating sa pinakataas. Tapos, meron siyang transparent na bridge na dadaanan. Tapos, makikita nyo ulit yung labas ng area ng Singapore. Tapos, yun, medyo hindi ko siya na-enjoy since hindi mo ako fan ng paghahala-halaman. Pero, makulay, malinis, tsaka aircon siya. Pagpasok nyo dyan, aircon yung buong place. Tapos this time, after doon sa Gardens by the Bay, nagpunta naman kami sa isa sa mga kilalang tourist destination sa Singapore. Ito na nga yung Merlion. So, ayan na, naipark na nung friend ko yung car niya. Tapos, ayan, diretso pa rin kami.
Sa time na to, hindi ko nakasama yung sila sa Maya tsaka ibang mga friends namin na nag-tour kasi iba na yung pinuntahan nila. So ako sabi ko, didiretso na ako dito kasi pagod ako tsaka antok na antok ako. Parang after ng makita ko lang tong Merlion, babalik na ako sa hotel. So yun lang, yung kabuuan kasi after nyan, pahinga na ako sa hotel para makapag-rest kasi after naman ng Singapore namin, didiretso kami ng papunta ng Malaysia. So yun yung kabuuan ng Singapore Phils ko na pinuntahan dyan. And pag pumunta kayo ng Singapore, promise, ma-enjoy nyo din siya.